Samantala sa punto pong ito, makakapanaman natin mismo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga. Okay, na-monitor nyo ho siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung daw tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Remulla. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Remulla dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Leviste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang Palace Press Officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Gel na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Leviste sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na ang estado ng solar para sa bayan na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi, pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So,
Pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Okay. At sabi rin po ni Representative Leviste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas. At dapat ma-dismiss yun. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside court para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yon. Di ba? Kung tutuusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sino tatayong abogado, ako po tatayo para sa sarili ko. Alright. At sa ibang usapin naman po tayo, ma'am, na-validate na po ba yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nagbigay raw ng false ghost flood control data si former DPWH Secretary Manuel Bonoan para mapahina daw yung investigasyon sa anomalya ng flood control? Pirmado ho daw kasi ito ng dating kalihim. Actually, ina-update pa namin yan, bine-verify pa po at nakausap naman din po natin si Secretary Vince Dizon. Kailangan po talaga i-update kung ano-ano mga sinasabi na proyekto na iniba yung mga coordinates para mahirapan na mag-imbestiga. Maganda po talaga ma-imbestigahan yan dahil kung ito'y sinadya, kung sinadya po ito, nakalaki pong responsibilidad po yan ni dating DPWH Secretary. Meron pa kong mga karagdagang tanong ang aking partner na si Rafi, ma'am. Good morning po, Yusek. Sabi po ni Congressman Leviste, this is a political thing. Ito rin yung ginagawa sa kanya kasi pinupunan niya yung administrasyon. Ano pong reaction niyo rito? Kung ito na may issue na po, sabi niya po, hindi na po ito nag-ooperate as early as 2022 at ipso facto na revoke na po. Tingin ko kung 2022 po yan, an issue na rin po yan in a way dahil kailangan niya po i-inform ang Congress na ito'y nakasara or hindi na po gumagana or hindi po pwedeng basta na lang na hindi ka nag-operate tapos hindi mo inform yung Congress na nagbigay sa'yo ng prangkisa. So issue po yan. So hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay kino-call out sa iyong responsibilidad dahil inamin naman po niya na yung solar Philippines, pati po itong solar para sa bayan, ay kanya. Although, sinabi nga niya po sa isang interview, dinivest niya. Nag-divest na po siya dito. So, dapat malaman natin ano ba yung totoo doon. Kasi totoo ba na sa iyo pa rin? O totoo ba na admission niya yun eh. So, hindi ito pamumulitika. Kailangan din po kasi itong malaman ng bayan. Kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, ang nadinig ko po kay Secretary Garin, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Yusek, may tuturing bang threat sa administrasyon itong si Congressman Leviste? Hindi naman po. Kasi kung siya magsasalita at mayroon naman po siyang ebidensya, makakatulong siya sa gobyerno. Pero kung siya magsasalita at puro insinuations lang at walang matibay na ebidensya, ayun po, medyo makakasira po talaga siya sa tamang pag-iimbestiga. Baka makagulo po. So sana po kung siya maglalahad ng anuman, dagdagan niya na ng ebidensya. Sabi rin po ni Congressman Leviste, civil complaint lang yung sinampa niya dahil ayaw daw po niya kayong makulong. Ano po masasabi niyo roon? Salamat. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Salamat sa inyo. Susunod